sa lahat. Makakalaya na ba o kulong pa rin? Desisyon ng ICC sa hiling dating Pangulong Rodrigo Duterte ng interim release ilalabas ngayong araw. Mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs at maging ang mga taga-suporta ng dating Pangulo nakaabang na sa desisyon. Mga kapatid, anumang sandali anunsyo na ng International Criminal Court o ICC ang desisyon nito sa pilang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live nating mapapanood mamaya ang open court proceedings sa The Hague, Netherlands. Nakabatay doon si News 5 anchor Ruth Cabal. Nauna nang binasura ng pre-trial chamber ng ICC ang hiling ni Duterte na pansamantalang paglaya pero naghain ng apelan defense team ng dating Pangulo at yan ang didesisyon na ng ICC anumang sandali. Nag-aabang na rin sa desisyon ng ICC ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, pati na rin ang mga pro-Duterte group. Sa ibang balita muna tayo, nagsauli na mahigit 100 milyong pisong cash si dating DPWH engineer Henry Alcantara sa DOJ. Ayon kay Acting DOJ Secretary Frederick Vida, bahagi ito ng 300 milyong pisong kickback ni Alcantara sa manumalyang flood control projects. Ang natitirang balanse ay babalik daw ni Alcantara sa susunod na buwan. Dadalhin ang sinauling pera sa Bureau of Treasury. Nauna nang sinabi ni Alcantara na handa siyang magsauli ng pera at ari-arian para makakuha ng proteksyon mula sa gobyerno. Pero ayon sa DOJ, kailangan pang matiyak na ilalahad ni Alcantara ang buong katotohanan. Sa ngayon ay provisionally admitted na si Alcantara sa Witness Protection Program. Naharap si Alcantara sa mga reklamong graft, malversation at perjury. Ang maganda po nito, sa bulsa po ng mamamayang Pilipino. Sa Bureau of Treasury po ang mag-i-issue. Pagkatapos po, checkin pa raw eh. Kung may counterfeit, kung kulang yung bilang and everything, may proseso ang land bank. Pagkatapos nun, mag-i-issue ng official receipt ang Bureau of Treasury. Inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DOTR at CAAP na makipag-ugnayan sa Malaysia at Singapore para mabawi ang air assets ni Zaldico. Ayon sa Pangulo, mukhang sa mga naturang bansa tinatago ni Ko ang kanyang mga eroplano at helicopter na nakarehistro sa kumpanyang Misibis Aviation and Development Corporation. May freeze order na sa mga ari-arian ng dating kongresista kaya bawal nang gamitin ang kanyang air assets. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Nilusob ng mga otoridad ang isang hotel sa Pasay na pinagtataguan umano ng 3 akusado sa flood control scam. Pinalugog nila ang bawat kwarto sa hotel para silbi ang arrest warrant sa laban sa 3 opisyal ng SunWest Incorporated pero hindi sila natagpuan. Ang SunWest ay ang kumpanyang tinayon ni dating Congressman Zaldico na kontraktor ng manumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang hotel ay pagmamay-ari rin ng SunWest. Kasado ng malaking rally sa linggo kontra korupsyon pero ayon sa mga organizer, hindi nila pinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong panindigan ng mga magrarally sa November 30? Jiggy, transparency at accountability. Ito nga yung malinaw na panawagan ng akbayan para sa darating na rally sa November 30 sa EDSA at sa People Power Monument. Dapat may makulong na raw sa mga sangkot sa anomalya sa flood control scam at mabawi ang mga ninakaw na pera. Ipapanawagan din nilang wakasan na ang political dynasty. Gayon din yung pagbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure. Paglilinaw nga ng grupo ay hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ng mga kinatawan ng akbayan sa Kamara. Ang call natin ay for BBM to be accountable, for BBM to explain and respond to the charges, and for BBM to take on concrete political actions, hindi puro propa lamang.
maitigil na natin ito at maibalik na natin sa maayos na pamamahala ang ating pamahalaan. Jiggy, sa linggo mula alas 8 ng umaga, may mga magmamarcha na mula sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Merong manggagaling ng EDSA Shrine, Temple Drive at lahat po sila pupunta sa People Power Monument. Alas 9 ng umaga, mag-uumpisa roon sa People Power Monument yung programa at aabuti ng hanggang alas 6 ng gabi. Ang leader naman ng Akbayan, sinabing bukas sila sa mga rallies ng mananawagan ng Sara Resign sa Trillion Peso March. Pakinggan natin itong bahagi ng panayam ni Ted Filon at DJ Chacha kay Akbayan President Rafaela David. Wala naman tayong dapat na itinatago dito kung ano ba ang pepwede at hindi nga pepwede, no? So, kung ako'y magdadala ng Sara Duterte Resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo. So, pwede yun. Well, alam po natin at nirerespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Jiggy, agad naman niyang binanatan ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Tama na raw ang drama at kaplastikan. Scripting daw ang tawag kung papayagan ng Sara Resign pero ipagbabawal ang Marcos Resign. Ayon naman sa Malacanang, nasa 15,000 na mga pulis ang magbabantay sa rally. Naka-full alert status na rin daw ang NCRPO. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Maraming salamat, Marian Enriquez. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, sa mga oras na ito ay naantabayanan pa rin natin ang live proceedings ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Iaanunsyo ng hukuman ang desisyon nito sa apelang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ihahatid po namin yan sa inyo live maya-maya lamang. Nakabang na rin ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa desisyon ng ICC kung pansamantalang palalayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano ang sentimiento ng mga nagtitipon-tipon dyan? Alam mo, Jiggy, nakaabang na nga sa function room ng Bohol. Nasa second floor tayo ngayon. Dito yan sa may University of the Philippines College of Law ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng giyera kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa harap, Jiggy, kung makikita mo, dito muna papakita na natin, may flat screen TV kung saan mapapanood ang live stream ng open court decision hearing ng ICC sa The Hague, the Netherlands. Dito naman, Gigi, nakaabang na rin sa harap itong mga kaanak ng mga biktima. Karamihan sa kanila nakasuot ng puti at itim at may mga bitbit pang ilan na mga larawan ng kanilang mga kaanak. Gaya dito, Gigi, kung makikita mo yung ilan sa kanila, ito yung mga biktima na pinaslang sa kasagsagan ng giyera kontra droga. At ito rin po yung mga kaanak po na naghihintay, mga nanay, mga kapatid, at mga anak po na mga biktima ng EJK. Bit-bit pa nga nila yung ilang sa mga placards na karamihan na nanawagan nga na Duterte's detention is our safety, no to interim release. Dito naman, itigil ang pamamaslang, katarungan, ipaglaban, Marcos and Duterte, panagutin, at karamihan nga sa kanila ay tutol nga doon sa samantalang paglaya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa ngayon, tahimik pa pero ramdam ang tensyon sa buong silid habang nakatutok ng lahat sa hinihintay na anunsyo mula sa ICC Appeals Chamber. Gigi. At Gio, sa panig ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, ano naman ang ginagawa nila aktibidad sa ngayon? Simula kagabi pa nga, Gigi, ay nagdaos ng vigil prayer itong mga taga-suporta ng mga Duterte. Nangyari yan sa headquarters ng PDP laban dyan po sa may Santa Mesa. Nagsama-sama ang iba't ibang reliyon para ipanalangin na pumabor naman kay Duterte ang desisyon ng ICC na sa ganun daw ay makakuha siya ng pansamantalang kalayaan, which is yun nga yung appeal naman talaga nila sa ICC. Ilan sa mga dumalo, sina dating Energy Secretary Alfonso Cusi, dating Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao, at dating LTFRB Chairman Attorney
Martin Delgra. Yun naman po, Jiggy, at sa mga kakapanood lang sa atin sa USL Una sa lahat live ngayon sa online at maging sa Free TV ay nagdaos ng vigil prayer itong mga taga-suporta ng mga Duterte dyan po sa headquarters ng PDP laban sa Santa Mesa, Manila. Pero dito naman po ngayon sa may Bocobo Hall sa University of the Philippines College of Law sa Diliman, nagtipon-tipon naman itong mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa kasagsagan ng giyera kontra droga. At nandito na rin yung ilan sa mga miyembro ng mga human rights groups at umaasa nga sila na hindi papaboran o hindi kasatigan yung apela ng kampo ng dating Pangulong Duterte. Gigi. At Gio, maliban doon sa mga kaanak ng mga naging biktima ng war on drugs, no, dyan sa likuran mo, meron bang ibang mga, kumbaga, mga personalidad o mga guro ng mga law professor na nandyan din, nag-aabang dito sa magiging desisyon ng ICC? Kasi nakikita ko dyan sa likuran mo yung mga ibang kasama natin sa media. Nakikita ko yung ibang mga parang mga membro ng FOCAP na nandyan din, mga foreign press correspondent. So, marami-rami yung nag-aabang talaga, no? Kasi itong napakalagang magiging desisyon ng ICC, Gio. Yes. Kanina nga nakita na rin natin na dumating na rin si ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, pero sa ngayon we can't seem to find her. Pero ongoing din kasi yung mga interviews niya sa mga kasama natin sa media. Pero sa ngayon, tahimik lang muna dito sa loob ng silid habang okay, so now, ma'am, attorney, sorry, I'm Gio from TV5. We are live now on Una sa Lahat. Oh, ito, magsasalita lang muna si Attorney Cristina Conti. Pakinggan po natin. Gigi, if you don't mind, pakinggan natin yung konting speech lang ni Attorney Cristina Conti. Tanda mo po, medyo may nintilan. Gusto din ba na maliit? 17 minutes na po tayo nakabantay. Pero ang alam ko po kanina ay papapasok na rin naman doon sa gallery kasi, sa public gallery. Pwedeng pumasok yung publiko, first come, first serve. At meron kaming balita kasi pwede po mag-gather sa labas ng ICC. Ang unang nakapag-apply po ng permit ay mga supporter po nila. Kaya ang Duterte Panagutin Euro ay tatry po nila makapasok lahat doon sa mismo courtroom, doon sa public gallery. Yung po yung Duterte Panagutin Euro, pero gusto kong kilalanin lang briefly. Nandito po ang Duterte Panagutin Philippines. Ang ating po supporters ay Okay. So, Gigi, sa ngayon ay nagsasalita si ICC Assistant Counsel Cristina Conti regarding lang muna doon sa ongoing na nangyayari doon sa Dahil sa ICC headquarters mismo. Sa ngayon ay sabi niya nga ay nag-aabang na rin ngayon yung mga taga-suporta at anti-Duterte group sa ICC. Pero ngayon may konting delay pa. Hindi pa natin alam kung ano yung nangyayari. Pero so far, okay, Gigi, balik muna sa'yo. At ito nga, no, pinapaliwanag ni Attorney Conti kung yung mga kumbaga pagiging audience dun sa desisyon na ito ay una-unahan. So sinasabi niya kanina na itong mga membro ng pro-Duterte group ay nauna daw mag-apply doon sa mga naging biktima, yung mga pamilya ng yung antay naman. So binabanggit po niya mga kapatid, yung mga grupo na nandoon sa Bocobo Hall ngayon sa Law Center ng UP Diliman. At ito po, nag-aabang sila. Pero silang malaking screen doon at anytime ay maaaring lumabas sa desisyon ng ICC. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.